Okay, so Matthew chapter 6 verse 25. Uh, Familiar verse. So sa akin po yung 25, sa inyo po yung 26. Umpisahan ko po. Bago po yon, salamat po kay Pastor sa privilege po na pinagkaloob po niya sa akin na makapag-speak po ng salita ng Panginoon. Si Pastor po ay malaking blessing po sa buhay ko, sa buhay naming family. Hindi ko po makakalimutan yung mga bagay na ginawa ng ating pastor sa pamilya ko po. Personally sa buhay ko po. Na-train ako sa leadership po niya. Actually, nandyan pa po si Pastor Mercado. Nag-aaral ako sa academy. And then, nung nag-aral ako ng Bible School, si Pastor Emerson na po. So, malaking part din po siya sa pagtitrain sa akin, sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Okay, basahin ko po ang salita ng Panginoon. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Verse 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Verse 29, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. In verse 31, therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Verse 33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. For the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. Bow our head, eyes closed. Dalangin tayo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Isang malaking privilege kami po ay makapag-aral o makapagbahagi o aralan namin ng iyong mga salita, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo ang siyang kumilos sa amin, kayo po ang maglagay ng bawat sasabihin sa aking puso't isipan upang maging pagpapala, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sa inyong kabutihan sila, Pastor, sa kanilang pag-uwi mamaya. Ingatan niyo po sila, maging blessing po siya doon sa kanyang pinuntahan, Panginoon. Bless you po in church, bless you po mga members, kayo po ang siyang patuloy na magpalapalak sa inyo po ang bawat mga pangangatawan at ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so ang ating pag-aaralan po sa gabing ito, it's about the first things first. First things first, making God priority in our life. Amen? First things first, making God priority in our life. So sa buhay po natin, alam naman po natin nung tayo po ay iniligtas ng Panginoon, bagong mananampalataya, laging sinasabi, laging pinipreach, nung ikaw ay bagong na-save, napakainit po natin sa pananampalataya natin. Amen? Gusto natin araw-araw, gusto natin nasa simbahan tayo. Pagkatapos ng Sunday, gusto natin Sunday na ulit. Naranasan ko po yan. Dahilan siguro sa pagiging high school, elementary, nandito na ho kami. Yan, kasabayan, actually, si Roberto ko, siya yung kasabayan ko talaga.
So talagang nandito na kami, gusto namin, after ng Sunday, Sunday na ulit. After ng Wednesday, Wednesday na ulit. So makikita natin, napakainit ng pananampalataya. Yan, nag-a-attend na nga kapag darating yung Sunday, maghapon ka, Monday morning, and then young people, may young people ho kami noon 3 o'clock. And then after ng young people, 6 o'clock service. Kompleto ho yun. Hindi nawawala sa biyaya ng Panginoon. And then pagdating ng camp, walang absent sa camp. So wala, isang camp lang ang hindi ko na-attenan, yung teachers camp. Dumating yung time na, yun lang ang hindi ko na-attenan ng camp yung teachers camp tong sa La Union noon. Kung maalala nyo ho na inutusan ako ni Pastor na, Jason, ikaw ang sasama doon sa Port Bonifacio. Kasama mo, hindi ko lang alam kung kasama si Sir Iris noon. Sir Iris, sila Harvey Tirante, yung mga young people, sila Ma'am Ses, alam ko kasama din siya noon Ayan, Jason, ikaw muna ang mag-lead. Punta kayo ng Fort Bonifacio. Yun lang ang hindi ko, saktong-sakto yung Monday, pag alis nila, papuntang La Union, aalis din kami, si Maron ang gamit namin, papuntang Fort Bonifacio. Ang problema pa, yung gamit ko, ayaw pumunta ng Fort Bonifacio. Yung gamit ko. Napunta pa ng La Union yung gamit ko, yung bag ko. So sabi ko, hinahanap ko yung bag ko, wala yung bag ko. Yung 1 week na gagamitin sa Fort Bonifacio. So sabi ko sa mga young people, kila Iris, sabi ko, Riz, kinausap ko sila, iwan ko muna kayo, uuwi ako ng San Fernando, magko-commute na lang ako, kukunin ko yung bag ko, kasi nabilin ko na kay Sir Edgar na ibalik yung bag ko dito sa sa church. Kaya hindi ko makalimutan yon. Yung araw na yon, dumating yung Bible na ni-request ko sa Philippine Bible Society. Di ko lang alam kung ilang kahon yun, 3 kahon yata yun o 4. Mahilig kasi akong sumulat noon kahit na English Baroque. Lagi ho ako nagre-request ng Bible. Tapos, yung time na yun, yung hapon, dumating yung mga Bibles, galing ng Bible Society. Tapos yung gabi, dumating ako, nakita ko yung mga Bible. So, humingi ako ng Bible kay Pastor, humingi ako ng isang box para sa mga pinaglilid ko. And then, kinuha ko yung gamit ko. Nagbiyahe din po ako pabalik Port Bonifacio. So, na-attenan po lahat yan. Dahil napakainit ng pananampalataya. Amen? Kasi gusto mo, nasa church ka Gusto mo, nasa gawain ka ng Panginoon. Gusto mo, naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? So, alam nyo ho, dito sa talatang ito, ang sabi ho ng Biblia, in verse 25, chapter 6, verse 25, sabi niya, Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. It's not the life more than meat, and the body than raiment. So ang pinaka-context ay text po natin is papuntang 6:33. Amen? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na masasabi kong first things first, that God will make our priority. Amen? Siya yung maging prioridad natin sa ating buhay. So sabi niya dito, lahat ng mananampalataya gustong maging successful. Amen? Gustong magtagumpay sa buhay. Minimikti yung pagtatagumpay. Gusto nilang makamit yan. Gusto nilang makuha. God always teaching us to be successful man. Amen? Lagi niya sinasabi yan. Lagi niya tinuturo yan. Gusto niya, makita niya tayo na nagtatagumpay tayo sa ating mga buhay. Amen? Yan ang nais ng Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. Pero ang sabi nga, no one successful unless he understand His priorities. Amen?
Walang magtatagumpay, mga kapatid, na tao o mananampalataya, walang magtatagumpay kung hindi niya alam ang kanyang prioridad sa buhay. Merong isang nag-preach, sabi niya, makikita mo ang isang Kristiyano kung saan ang kanyang priority. Unang-una, sabi niya, makikita mo kung saan siya masaya. That is right. Kung no ka rin niya masaya yung tao, yapin yung prioridad na ito. Amen? Akit may yan, makikita mo yan, unang-una, makikita mo yan sa trabaho. Kapag masaya siya, nagtatrabaho, everyday, pumapasok siya ng 7:30, 8 o'clock hanggang 5 o'clock, masaya siya, priority niya yun. Kasi nasisiyahan siya eh. Kasi natutuwa siya. Mumuna, alaya pang kapate eh. Alaya pang kahidwaan kayong kilub eh. Kaya masaya siyang pumapasok. Gabi pa lang, piniprepare niya yung damit niya. Sa trabaho, sa paglalaro. Kapag ang kasiyahan niya nasa paglalaro, priority niya yan. Amen? But the Bible says, teach us, Christian, na kailangan nating i-priority ang ating Panginoong Kristo. Kailangan ang kasiyahan natin ay nasa Diyos. Amen? Kailangan ang kasiyahan natin ay nasa Panginoon. So sabi nga, hindi natin lahat magagawa yan. We have 24 hours a day. Meron tayong limitadong oras. Amen? Meron tayong limitadong resources. Limit lang tayo. Hindi ka mukha ng Diyos, napakalawak ng Panginoon, napakakapangyarihan ng Diyos. Amen? Gusto ng Panginoon na maging matagumpay ka. But the Bible says, He always teaches us kung paano tayo maging matagumpay, priority natin ng Diyos. Totoo ang Biblia. Sinasabi ng Panginoon, unahin mo siya. Unahin natin siya. Huwag kang mabahala sa kakainin mo. Huwag kang mabahala sa iinumin mo. Huwag kang mabahala sa kinabukasan mo. Ang sabi ng Biblia, kapag inuna mo siya, kapag ginawa mo siyang prioridad sa buhay mo, sabi ng Biblia, hindi ka niya pababayaan. Susunod ang pagpapala. Susunod ang blessing na ibibigay ng Panginoon sa buhay natin. Last 2000, nag-graduate ako sa Bible School. Nagturo ako ng academy. And then, after my academy, nakapag-asawa, doon na ako nag-start, nag-worry in my future. Nakalimutan ko ang Diyos. Nakalimutan ko yung power ng Panginoon. Nakalimutan ko yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Nagpaalam, Pastor, pwede ba ako magtrabaho? Pastor, pwede po ba ako magtrabaho sa labas? Pastor, pwede po ba ako mag-abroad? Ngayon pala si Pastor, sa kakakulit ko, pinabayaan niya ako. Sige, kung visa ka, mag-abroad ka. Dito papasok yung number 1. I believe that God has a plan for me. Amen? May plano ang Diyos sa buhay ko. May plano ang Diyos sa buhay po namin. Ang daming nadaanan. Ang daming dinaanan sa buhay. Pero naniniwala ko, may plano ang Diyos sa buhay namin. Sige, mag-abroad ka. Kung siguro mo mga 50 times, pamamuntaking Manila, atin. Blanco yung isip. Blanco ang pag-iisip. Hindi ko na inisip ang ministry, hindi ko na inisip ang Diyos. Inisip ko kung paano makaalis. Inisip ko, bala mo John, ay naman eh. Inisip ko kung paano ako pupunta ng abroad. Kahit saan, sabi ko, papatulan ko.
makapag-abroad lang. Ewan ko no, bakit hindi ko naisip na hindi to ang kalooban ng Diyos? Bakit ilang beses akong pumunta ng Manila, walang nangyayari? Qualified naman ako, marunong naman ako. Kung ganito lang, marunong naman ako. Pero bakit hindi pwede? Bakit ayaw? Bakit hindi ako napapasa? So wala sa isip ko 'yon. Ang ginawa ko po, nagpatuloy pa rin. Laging lumuluhod dito sa luhuran na to. Nananalangin sa Panginoon, Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Panginoon, kayo na pong bahala sa buhay ko. Panginoon, nandito po ako. Full-time ako Worker po ako Last 2015 o 2016, sabi ko last na lang. Pag talaga wala, di na ako aalis. 2014, nag-apply ako. 2014, nag-apply ako, and then December ng 2014, tinawag ako. This is Jason Cunanan. Yes, ma'am. Prepare mo na yung mga gamit mo. Babalik ka sa Manila ng Porpidos. Tapos, kukunin mo na yung ticket, wala pang ticket eh. Basta mapipidos ka, and then meron na kayong date para sa departure. So, umalis kami dito ng February yata. February kami yata umalis dito ng 2015. So sabi ko kay Pastor, eto na po kako. Aalis na po ako, sabi ko sa kanya. Nagpaalam po ako. Alam niyo anong sinabi ko kay Pastor? Nandito pa rin sa puso eh. Alam niyo anong sinabi ko kay Pastor? Pastor, ayoko po lalako pang worker na ako. Nandito eh. Amen? Ayoko lalako pang worker. Sana po kabalik ko, worker ko pa rin ako. Amen? I know that God has a plan for me. Amen? So sabi ng Bible, nakaalis ng February, yun na ang pagsubok. Yun na ang pinakamatinding pagsubok na ranasan ko nung nasa abroad ako. Every day, nagiging ganun na lang ang routine ng buhay. Kaya yung pag-abroad ng bawat mga members, alam ko ho kung anong hirap na naranasan nyo sa abroad. Napakahirap, sobra. Nagtitiis lang po sila para sa pamilya. Amen? Sobrang hirap po. That one day, pinakita ng Diyos, Pastor, uuwi na po ako. Hindi ko na po kaya. Number one, I know that God has a plan for me. Amen? Put God first. Bakit? Dahil ang Diyos, sabi niya, He is the Lord of hosts. Sabi ng Bible, that God is the Lord of hosts. He is a supreme God. He is the sovereign God. Amen? Yan ang Panginoon. And then number two, prioritize God's perspective in our life. Alam na niya kung anong magiging mangyayari. Alam na niya yung drawing mo. May plano na ang Diyos. Prioritize God's plan. And then, prioritize God's perspective. Alam niya kung ano ka in the future. Amen? I appreciate what God, sa buhay po namin ngayon, ina-appreciate ko yung blessing ng Diyos sa buhay namin.
Ito'y pinagkatiwala ng Panginoon. Blessing ng Panginoon. Ilang taon niluhod dito sa luhuran na to. Panginoon, sana dasnan atakman ko po itang biye, itang buri kong saluan asali ko. Ginoo, sana po datangin panahon, atakman ko kimbiye ko, imburi kong kanan asali ko. Amen? God has a plan for me, and I know that God meron siyang perspective sa buhay namin. What the Bible says, seek ye first the kingdom of God. Tandaan po natin, hindi po pwedeng magkamali ang Diyos. Darating man po, sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa asawa ko, sa mga anak ko, yung trabaho ko, hindi habang-habang nandyan ako. Pansamantala lang yan. Ang pinaka-importante dyan, yung gawain ng Panginoon. Yung ministry ng Diyos. Mawala man ako sa trabaho, wala akong pakialam. Basta nasa gawain ako ng Panginoon sa Kanyang biyaya. By all His grace, by God's grace. Kaya yung motto ko po mga kapatid, by God's grace. And then makikita ko yung contractor na isa. Meron ako nakitang contractor dito last week, dito sa Del Pilar, yung bahay niya, 1 hektarya. Ilang bahay yon? Alam nyo kung nakalagay sa ano niya, sa gate? Ito yung gate niya, dito sa gilid ng gate. Yung sa kanya, yung sa akin, by God's grace, yung sa kanya, amazing grace. Ang nakita ko sa mga sasakyan niya, amazing grace, amazing grace, amazing grace. Why? Yan ay sa biyaya lang talaga ng Panginoon. Amen? Yan po ang sinasabi ng Bible. So we need to prioritize God's plan, we need to prioritize God's perspective, and then we need to prioritize God's will in our life. Amen? Ang Panginoon, may kalooban siya para sa atin. So we need to, sabi niya, kailangan natin sumunod kung anong kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Hindi niya kalooban na kung saan ka pupunta. Amen? Totoo ang Biblia. Amen? Totoo ang banal na kasulatan. Kaya kapag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos yan. Amen? Huwag tayong mag-doubt. Huwag tayong magduda sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong magduda sa karunungan ng ating Panginoong Jesucristo. The Bible says, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kasi ano na lang po yun, karagdagan na lang eh. Kasi pinriority mo ang Panginoon eh. Sa buhay natin. Inuna natin ang Panginoon sa ating buhay. Dahil lubusan natin siyang kilala natin na 100% ang ating Panginoong Jesucristo, kaya ka sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ka nandyan. Yan ang kalooban ng Diyos. Kaya po tayo nasa ministry, yan po ang kalooban ng Diyos. Tandaan po natin yan. Amen? Kaya tayo nandito, naglilingkod sa Panginoon. Ito ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Marami sa Biblia, Bible characters na sumunod sa kalooban ng Diyos, na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi, yung iba, hindi pinagpala, yung sumunod, pinagpala ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi marunong silang sumunod kung ano ang nais ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? That's why we need to make priority our God in our life. And then lastly, prioritize God's plan, prioritize God's perspective, prioritize God's will in our life, and then number 4, prioritize God's presence. Dito papasok yung and all these things
shall be added unto you. Amen? Dito mo mafe-feel yung presensya ng Diyos sa buhay po natin. Dito natin makikita ang ating sarili na hindi niya tayo iniwan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? We need to prioritize God's presence in our life. Brethren, sabi ng Biblia, marami tayong mga bagay na pinag-praise sa Panginoon. Yung iba, marahil hindi pa sinagot ng Panginoon. Yung iba, sinagot na ng Panginoon. Marahil sa mga kasagutan ng Diyos sa mga prayer natin sa buhay, nung sinagot ng Diyos, napakasaya mo. Napakasaya natin. Amen? But in spite doon sa kasiyahan mong yon, huwag mong kakalimutan, huwag nating kakalimutan na ang Panginoon ang nagbigay ng kasagutan sa dalangin na yon. Brethren, put God first in our life. First things first. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo na kung saan na hindi niya tayo iniwan ni kailanman. Napakaganda ng Hebrews chapter 3 verse 5. Amen? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Always remember, Christian, we need to priority God in our life. Yung mga bagay na kakulangan sa buhay natin, o yung mga bagay na wala tayo dito sa mundong ito, ang magpupuno niyan, ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag po tayong mag-worry. Darating man yung worry na yon sa buhay natin, mag-pray tayo. Idalangin natin sa Panginoon. Naniniwala ko na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Alam niyo ho, hindi naman po sa nagmamayabang ako, lagi ko pong sinasabi, ina-appreciate ko po talaga yung blessing ng Panginoon. Alam niyo ba one time, bago ako magsasara, siguro, I think, mga Tuesday, nagalis ako ng sapatos, tapos, doon sa TV namin, lalagyan ng TV, tapos TV, doon sa ilalim, humiga ako doon. Humiga akong, in-spread ko yung kamay ko, in-spread ko yung paa ko. Finil ko yung lamig nung lamig ng tiles. Para ma-feel ko yung lamig. Kasi gustong-gusto ko yung lamig na, yung aircon, medyo mahina ako sa aircon eh. Kaya hindi, pero yung sahig, yun ang hinahanap ko lamig. So humiga ako, gumanyan ako sa higaan. Tapos, tina lang ako nakaano ko sa ceiling. Nakatingin ako sa ceiling namin. Yung ceiling na parang diskohan. Alam niyo, sabi ko, natanong ko sa isip ko, Lord, kanakuya ba ini? Sabi ko, Lord, kanakuya po ini? Sa amin po ba to? Ako. Sabi ko, salamat po, Panginoon, sabi ko, sa kapangyarihan niyo. Sa power ninyo na ipinagkaloob sa akin. Salamat sa pagtitiwala ng blessing na ibinigay ng Panginoon sa buhay namin. Kaya lagi ko po sinasabi, ina-appreciate ko yung blessing ng Diyos sa buhay namin. Amen? Pinangahawakan po namin ang Biblia na sinasabi niyang, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. Sa totoo lang po, sa oras na to talagang kung pera ang pinag-uusapan, wala naman po talaga akong pera. Alam ko yung nasa isip nyo, si Jason, parang yung isang engineer, Jason, mayaman na. Uy, mayaman ako sa langit. Balo mo na, makwalta na kakilangit. Wow, balo ko na ako. Bakit at balo mo ano? Sinabi na ng Biblia ako. Mayaman tayo sa langit. Amen? It is all by God's grace. Yung sa prank lang yun ha, yung sa Del Carmen ha, baka kala nyo nagmi-mission talaga. May mission talaga ako doon. Mission na bakod. Prank lang po yun, biro lang yun. Pero kahit papaano po, nakakapagdala ng kaluluwa. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Alam nyo ho, 100% po yan. Totoo. Totoo ang Biblia. Huwag tayong aalis sa gawain ng Panginoon. Kung ano yung kailangan mo, kung ano yung gusto mo, pagkakaloob yan ng Panginoon. Di ba sa Facebook meron kang mababasa? Sabi niya, don't compare yourself to the others. Sabi niya, huwag mong ikumpara yung sun sa moon. Sabi niya, may oras na lilitaw yung sun, may oras na mag-a-appear yung moon. Kung hindi pa nag-appear yung sayo, maghintay ka lang. Meron din tayong oras para sa Panginoon. Ang importante, naglilingkod tayo sa Panginoon. We need to priority our God in our life. Amen?